Hi mga mama! Welcome back to my channel. So today's video is a very special vlog kasi tayo ngayon is magpapakonsult kay Doc Mike Bersosa ng Aesthetic. So pupunta pa tayo ng Quezon pero ang oras na is ayan 11:06 na and ang consultation ko sa kanya is 12:30. Nalit ako ng gising kasi nga ang gabi late na akong naligo kasi sabi ko talaga ayokong pagkagising ko doon ako maliligo. So ngayon din ako maliligo papunta kay Doc kasi nga naligo naman ako kagabi. Ayusin ko na lang yung buhok ko. Kasi kulot na kulot siya, oh. And ang breakfast ko na lang muna ngayon is etong cucumber lemonade. Kung di pa ako ginising ni Barbie, hindi yata makapunta kay Doc, so nakakahiya. Pero mabilis lang naman to. Feel ko naman wala naman traffic ngayon, 11:06. And feel ko by 1, andun na kami. I'm so happy kasi magkapasula tayo kay Doc Mike. And isa talaga to sa mga dream ko talaga na matagal ko nang gustong gawin. Ay pumasok yung 2023. Sabi ko, isa sa mga goal ko is magkaroon ako ng gantong eksena sa buhay. So ngayon, bago man matapos tong taon is matutupad ko na siya. And thank you din pala kay Sis Jana kasi siya yung nag-introduce sa akin kay Doc Mike. Kasi napanood ko sa vlog niya before, nagpa-presegmentation din siya. So ayun, inano niya ako kay Doc Mike. And ayan, like yun rin yung kanilang Facebook page. Ayan, Aesthetic. Bagong page nila yan kasi meron silang page before, tapos gumawa sila ng bago. Hindi ko alam kung baka sila gumawa. Parang nagkaroon natin ng problem. So gumawa sila Doc Mike ng bagong page. Hindi na ako kaya kasi late na talaga. Samahan ako ngayon ni Bebang and Desire para magpa-consult. Hindi ko kasi kaya pag ako na mag-isa, nahihiya ako. Update ko lang kayo kapag on the way na tayo sa Aesthetic kasi sa Quezon pa yun. So parang isang oras din yung biyahe. Siguro by 11:20, makalis na kami niyan. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I do. Diba kulot? Ayun, kulot-kulot sa dukod. Yung kulot na dumadumi, gano'n. Kulot pang nanay. Lip tint lang. Go na kuya. Yan yung Aesthetic. Ay, hindi yung Jollibee. Pakpasabo. Ay, ano ba yan? Yes. Let's go! Kami! So ayun, dito tayo sa loob ng Aesthetic. Nakabahan ako kasi tayo magpapakonsult kay Doc Mike. Ano to, miss? Para saan to? Record? Yes. So ayun, dito tayo sa Aesthetic. Mapilak na lang ako. Excited ka, be. Kinakabahan nga ako. Consultation pa lang to. Anong age ko? 20. Award, hindi alam yung age. Wala pa kang tulog. Hirapan niya yung sarili niya. Doon nakatayo lang siya. So ayan, dito na tayo sa Aesthetic. Kapakonsult tayo kay Doc Mike Bersosa. At yung clinic niya, sobrang ang calm ng stay niya. Parang kalmado. Ang lakas mga bahay vibes. Bahay. Parang kang nasa bahay ka lang. Parang hindi mo may feel yung pressure niya. Ito yung look ko for today. Tapos naka-cycling lang tayo. Tapos cycling dito. Ay kasama natin si Zaira, ang aking trans friend. Bago ko lang rin kaibigan, nasira nga buhay ko dyan. Nakilala ko yun. Tapos kasama ko si Bebang and Paul. Sumama talaga sila para makagala. Hindi para supportahan ako. O hindi, susupportan ka namin. So update ko na lang kayo mamaya mga mama kung anong mangyayari, kung anong magiging eksena natin kasi parang ang labo ng camera ko. So I'll be back later. Tears fall at last. I see my past like it's still around. But am I happy now? Am I happy now? Are you happy now? So ayan mga mama, tapos na tayo magpa-consult kay Doc. So ngayon ang gagawin naman natin is magsusukat-sukat tayo ng mga silicone. And actually, first time kumakahap ng silicone kanina, kami nag-uusap nito. Ang lambot, siguro parang Na-excite ka na. hindi ka lang mangyayari. Meron tayo kayo po ng t-shirt dahil wala akong t-shirt. Di ba tayo po t-shirt na kanina? Hindi, kasi iba yung nagiging plano natin kanina, di ba? Kasi tinitignan natin na iangat mo yung damit mo kay Doc. So hindi tayo makita pala yung mga silicone. Uy, kawawa. Pag ginawa to, 1 year to. Doon ka sa loob, makikita yung mga silicone. Anong size? Meron ka ng size na... Wala po. Ano, 25 ka na lang. Ito kayo pang sweet girl lang. Size, sir. Pabebe lang ba?
Ba't ganito, Dok? Ba't ganito yung itsura niya? Yan yung hulma niya kasi lalagay mo dito. Ah. Pero yung projection niya, yung hinahabol mo yung gano'ng kataas, gano'ng kalapay. Okay. So ito parang ma-imagine mo pag nasuot na siya. Tapos yung bilog, yun yung ipapasok talaga. Yes. Yun yung actual. Ganun. So mayroon parang 150cc o pasok. Parang kailan yung 150cc Meron sa... dyan ito. What? Maliit Ito yung pinakamaliit. Award! Oh, G! Baby bro! Parang pinakamaliit. Na, parang laki pa yung akin. Pero may ganito talaga. 50cc? Actually, mga babae lang nagpapagawa. 50cc? So yung pinakamalaki ng ate. So, ito yung pinakamalaki. 350? 430. Okay. So, gusto mo i-try yan para is compare. So ang laki na atin ito. Ilagay mo sa loob ng Gusto ko shirt. Ah, sa loob ng Ilagay mo shirt. Try lang. Kaya kita pinagti. Hormones na yan, ma'am? Mm-hmm. Talaga? Hormones. As in. Ayun, laki daw. Okay lang pasilip ako. Ano to? Nipple to nipple. Sorry. Pasabog. Ang laki daw. Ang laki daw. Bakit na? Award! Ganyan yung susang lima taro na tapos ano. Moji, nanay. Totoo ba yung Dok? Sa'yo pa nagpagawa daw? Kinakayod daw? Hindi. Ay, hindi. Tinataas yung muscle. Kasi under the muscle kami. Hindi kasi di ba meron akong ano, kakayo rin daw. Wow nga kasi no. Kasi Dok yun yung... Itataas namin yung muscle mo. Ay, nano sa akin ng mga bakla. Kasi may dede na daw ako. So, ang gagawin doon, kakayo rin din nana. Nana daw tawag. Hindi daw to. Hindi daw to. Nana daw to. Wala bang inject yan? Wala. Okay. So, mas maliit dapat kailangan ko. Kasi, Oo, kasi meron ka na. meron ka na. Kasi nung karingang pala yun, all this time niwala ako, sabi na, kakayurin niya. Kasi Paano yun, Dok? nana Pwede yan. po siyang underless skin. Maganda skin pwede rin kasi hindi kasi siya natural look. Kung anong hugis nito, yun yung nakikita mo sa Maganda dibdib may sa mo. 150. At least ito, may muscle pa na parang Hindi naman pala kakayurin. Kadi huwag ka magmalaking ano. Ikaw, daddy naman. Parang yan, Ben. 200. Ito 200. Wait, medyo. Award Parang mas carry sa ako 140. sa 150. Maliit lang. 150 daw daw. Ha? Malit naman? Sure ka? Pero malaki kasi yung Hindi, tingnan. pero... Dok, tignan niyo po kasi yung... Hindi, kita ko naman kanina. I mean, hindi ko pa nakita exactly. Pero, sukat ka muna. Huwag naman 150. Ito. Ang problema mo sa 150, hindi ka magka-cleavage doon. Oo. Yun lang. Ay, ilang sisi ba sa'yo ba? Tignan mo lang po, suso mo sa akin, punyeta ka. Hawak. Hindi ba ito mabigat? Gano'n? Pag ano? O masasanay ng katawan mo? Sasanay ka lang din dyan. Ah, ganito pala siya pag nasuot. Ito. Award. Maganda yung 200. 200. Oo, Carry. carry siya. Carry ta. 200. Ikaw, Pero Zay. maghanap ka ng ano dyan. Ang most common complaint dito sa amin, ang Maliit. liit. Kaya gusto mo 200 o 225, 250 ang ipapalagay ko sa'yo. One size makita. 5. 250, Dok. 250. Dapat pa sa'yo mga 275, 300. Para makita ganyan yung kalabasan niya. Ah, okay. O, diba sabi sa'yo eh. 3, laki mo kasi 380. Hindi, ito. 315. More or less yan. More or less. O yun, carry siya, Ben. Kasi magda-diet pa naman eh. May goal ka mong papayat after maganda yan. Maganda to. Anong size niya, Ben? 315. So, ito yung mga ano, mga susang-susang nila dito. Ayan. Per head. Pero, nirequest ako ng mga kaibigan ko, 300 daw, ganun. Pwede sa'yo 300 talaga. 300 na. Kung natutuwa ka dun sa 250, ha? 300. 300 talaga. Kasi konti na lang difference ng 275 mo. Mm. Nagaganyan na lang yun. 300 na. So, Tapos ang goal mo, papayat. Papayat. Ganda na yan. So ayan, nakawin na kami dito sa bahay and actually kanina pa and kakatapos ko lang ding maligo. Pero ayun nga, sobrang productive ng araw ko ngayon kasi ang aga ko gumising. Tapos pumunta ako kay Doc Mike sa Aesthetic sa Quezon. Ang dami kong nalaman sa kanya. Tapos ang dami ko din na-realize. Nakakatuwa lang kasi dadagdagan yung kaalaman ko about sa breast augmentation. Kasi matagal na tagang plan magpa-breast augmentation. Since yung after ko magawa ng nose, parang after a month, na-realize ko, gusto ko magpagawa ng susangs. Eto, dumating na yung tamang panahon. Naisip ako na gusto ko na magpagawa. And actually, hindi ko pa alam kung anong sisi ang ilalagay sa akin kasi naguguluhan pa ako. Pero ang gusto ko kasi is parang 200cc talaga kasi may susang naman na ako. Pero sabi ni Doc sa akin, ay, 200 ba cc? 207, 250 ate yung sinukat ko kanina. Hindi ko matanda. Basta,
basta ganun, ang gusto sa akin ni Doc na size is 300. Kasi daw more natural looking and mas maganda daw sa akin yun. And tinanong ko din kasi yung mga friend ko na dati talaga, bagay talaga sa 300cc. So hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pakinggan ko ba si Doc, yung mga kaibigan ko, or yung sarili ko. Feel ko naman, Doctor knows best. So baka mag-300cc ako. Pero kayo, feel nyo, anong CC's ang bagay sa akin? 800cc na ba? Yung parang umaabot dito yung dead ganyan. Or hindi ko alam. Pero kung meron kayong mga suggestion, and yung mga viewers ko dyan na nag-undergo ng breast augmentation, baka meron kayong mga idea kung ano bagay sa akin. Gusto ko kasi mabasa yung idea niya about sa breast augmentation. So nahihirapan pa ako. Pero i-update ko naman kayo sa mga following vlogs natin kung anong CC ba talaga ilalagay sa akin, anything, or anong mangyayari sa next ganap natin. Basta i-update ko kayo dyan. So yun nga, nagpa-consult ako kay Doc Mike about sa breast augmentation. And meron siya sa akin in-introduce na brand ng silicone, which is yung gagamitin sa akin. Ito yung Mentor. And ang maganda sa Mentor is US brand siya. Tapos yung hinawakan ko siya doon kasi nasa lamesa yun. Tapos nakalagay siya sa bilog. Tapos may silicone. Hinawakan ko. Ang lambot. Parang lang siya jelly ace na nagaganon mo talaga siya. So, ang lambot. Parang feel ko pag nilagay yun dito sa akin, perfect siya. Parang lambot. Darang lalaki lang yung boobs ko. Pero ang ganun pa din yung eksena na bubak ko, malambot pa rin. Kasi itong susang ko, malambot na siya kahit wala pa siyang silicone. Wallpaper lagi siya ng silicone. Tapos yung silicone pa malambot. So, feel ko hindi ko siya mararamdaman na may silicone. Kasi nga, yung silicone itself is malambot. And tinanong ko din kasi yung mga friend ko na nag-undergo ng breast augmentation. And sabi nila, maganda daw talaga yung Mentor. Parang mataas naman yung tiwala ko sa Mentor brand kasi US brand siya, malambot. Tapos, karamihan din ng mga friend ko talagang trans na nag-undergo ng silicone is maganda siya. And ang bongga pa kasi binigyan ako ni Doc Mike ng Mentor na pamphlet. So, nakita ko dito yung mga eksena kapag nag-undergo ka ng breast augmentation. May mga ganyan-ganyan siya. Oh, ayan, diba? May mga ganyan-ganyan silang pasabog. Hindi ko pa ito nababasa lahat, pero babasahin ko to kasi syempre mag-undergo tayo ng breast augmentation. So, kung taga tumasay para at least mas lumawak yung kaalaman ko kapag nag-undergo tayo, diba? And ayan, nakita ko rin pala dito na pwede ka rin palang anong tawag nun? Ipasok yung silicone mismo sa baba ng nipple. Tapos pwede rin sa baba ng susang, then pwede sa kilikila. Pero sila Doc, ang ginagawa nila is sa baba talaga, dito mismo. Ayan, dito mismo nila ilalagay, ipapasok. Meron din dito, pwede rin dito, pero kila Doc talaga isa baba. Karamihan din naman ng mga friend ko din na nag-undergo sa ibaba na nakikita ko. Ginagawa nila after the surgery is nilalagyan nila ng dermatitis ba tawag? Nagano din ako dati sa ilong ko, nilalagyan ng gano'n. And ang gagawin sa kanila Doc na procedure is under the muscle kasi mas more natural looking. Mas safe siya compare sa under the skin kasi ang under the skin dito lang mismo sa ibabaw. Tapos yung under the muscle, mismo sa under the muscle. And habang pauwi kami, tingin-tingin ako sa TikTok ano ba magandang under the muscle or under the skin. And may nakita ko doon na kapag under the skin siya, ang nangyayari, nawawala yung sensation. It means yung parang pag hinawakan yung nipples mo, mawawala. And kapag under the muscle naman, nandun pa din yung sensation kapag hinawakan siya, nilik, or etc. kung ano mang ginawa sa susang mo, nandun pa rin yung sensation. Nag-decide talaga ako na under the muscle kasi ayun yung na-recommend sa akin ni Doc. And yun talaga yung ginagawa nila. So, saan pa tayo magtitiwala? Siyempre, certified surgeon talaga. I-bet nyo rin soon mag-undergo ng breast augmentation or magpa-consult. I-message nyo na si Doc sa kanilang FB page. Ayan. Hindi lang naman breast augmentation ginagawa nila Doc. Meron silang rhinoplasty. Tapos, ang tawag din, tinatanggal yung taba. Ayan, lipo. And marami pang iba. Kaya, kung may gusto kayong ipagawa or gusto mayroon kayong mga magpa-consult or bet kayong itanong, i-message nyo na sila Doc sa kanilang FB page kasi magre-response agad sila. Bagong FB page nila yan kasi yung una nilang FB page parang nagkaroon ng problem. So, gumawa sila ng bago. So, which is eto. Kaya, i-like nyo na kasi kakagawa pa ng FB page ni Doc. And thank you so much din pala kay John Lerman. Ay yung kanyang YouTube channel. Kasi siya nag-introduce sa akin kay Doc Mike. So, ay mga mama, thank you so much for watching. And I'll see you on my next vlog. Bye! Mwah!